Update naman sa SIM registration ng ating pag-uusapan. Kasama si Attorney John Paulo Salbahan, ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission. Attorney Salbahan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Edu and Ma'am Nina, and to all the televiewers and listeners po ng Bagong Pilipinas ngayon. Attorney, paliwanag naman po sa ating mga kababayan itong nilabas natin na memorandum order sa mga telecommunications company na bagong guidelines sa SIM registration sa ating bansa. Opo, Yusek, ito po ay pinalabas po nung NTC nung September 18, 2023. Ito po ay yung bagong guidelines or updated guidelines on the conduct of processes to verify the submitted data and information by the subscribers pursuant to the SIM Registration Act. Ito pong guidelines na ito ay nagsasabi po sa mga telcos kung ano po yung mga dapat po nilang gawin o dapat po nilang idagdag na mga teknolohiya sa kanilang mga SIM registration process para po mapalakas at mabawasan po yung mga insidente po ng mga nagsasubmit ng peking registration o peking identification. Bukod din po dito, kasama din po dito yung parameters po na binigay po namin sa mga telcos kung paano po nila i-verify yung mga nasa existing database na po nila o yung sa mga nagparehistro na po ng SIM. At bukod din po doon, meron din po kami ditong nilagay na para sa user-friendly reporting mechanism para po kung may mga natatanggap pa din po na text o spam text or scam text yung mga kababayan natin ay makapag-report po sila ng mas maayos sa mga telcos at pati na rin po sa amin dito sa NTC. Sir, hanggang kailan po ang deadline ng mga telecommunication companies ng pagpapatupad ng bagong guidelines na ito? Ma'am Nina, ito pong bagong MO is effective immediately, but we understand po na the telcos will need some time to incorporate in their systems these technologies. No? So we've given them a period of 3 months from the effectivity. So mga December 18 po yung deadline po niyan. So dapat po may lagay na nila yung mga technology by then. Okay, paano po yung mga nakarehistro na? Ano po ang hakbang ng NTC sa mga ito? May order din po ba kayo sa mga Selfie photo po, we don't allow it anymore. Live selfie na po yung kailangan, meaning at the moment of registration, kailangan po doon mag-take ng selfie. Insofar po doon sa question dito sa mga nasa existing database na, nakalagay po dito sa guidelines natin kung ano po yung mga pwedeng tingnan o kailangan i-prioritize na tingnan ng mga telcos para po ma-verify kung tama ba or accurate yung mga data at information. At kung mapatunayan po nila na ito ay mali o peke po, ay pwede po nila itong i-bar o i-deactivate. Yung pong mga existing registrants na po natin o yung mga nakapagparehistro na, kung may mali po o may makitang incomplete sa kanilang registration, ay maaari pong bigyan sila ng notice ng mga telcos na to at meron po silang 15 days from receipt of that notice para po maitama o mai-correct po yung registration information or data na kulang o mali po sa kanila. DepCom, nagkaroon ba tayo ng quality check dito? Kumbaga, nagkaroon ba tayo ng testing ang NTC sa technology software para dito sa live selfie na gagamitin dito ng ating telcos para makasiguro sa kalidad nitong ating proseso? Opo, Yusek, dun po sa guidelines, ni-require din po natin yung telcos to make a monthly submission of the report of the corrective measures. Ito po mga technologies that they will adopt. And from those submissions, doon po natin i-check po yun or i-monitor kung nagko-comply po sila or tama or angkop po ba yung mga technology na in-adapt po nila. Sir, after the deadline, masisiguro na po ba natin na mawawala o mababawasan na? Hindi naman siguro 100% mawawala. Pero sana mabawasan po ang mga panloloko at text scam sa bansa. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin po ako. O minsan nakakaloko talaga yung bangko ko daw. 'Di ba? Para sa yung instinct mo, akala mo totoo. Yung mga ganun po, minsan nakakaloko, mapipindot mo yung link kahit hindi mo gustong gawin. Tama po kayo, Ma'am Nina. Yan po yung expectation po natin. In fact, kahapon lang po, nag-meeting din po ang NTC together with the telcos to determine further ano po yung mga steps. So yan pong may mga clickable links po na yan, pinag-usapan po namin yan, how to
prevent the public from clicking or pa kung marireceive pa po ba nila yan or hindi na. And ang expectation po natin by the end of the deadline ay mabawasan po yung mga may fraudulent or fake registrations. Insofar as yung receipt po nitong mga text scam, kung may mga lalakas po kasi talaga yung loob, no, na kahit nakarehistro na yung SIM nila, baka magpadala pa rin po ng spam text or scam message, pwede naman pong i-report ng ating mga kababayan po yun sa amin. Kasi hindi po natin talaga mape-prevent yung pagpapadala ng spam text or scam message. Ang kailangan po talaga is ma-report po yun para magawan po natin ng karampatang aksyon at maparusahan po yung nagpapadala ng ganung mga mensahe. DepCom sir, ano naman po ang masasabi natin dito sa security ng digital SIM cards o itong mga eSIM natin? Paano po nagiging monitoring natin dito at kasama din po ba ito sa required na magkaroon ng live selfie pag-registration, DepCom? Yes, correct din po yun, Yusek. When we were just crafting the implementing rules and regulations pa lamang po nitong SIM Registration Act, we made sure po nakasama talaga itong mga eSIMs or yung tinatawag po nating embedded SIMs. Covered po siya. So pag nagrehistro po using eSIMs, before ma-activate po yung eSIMs, kailangan nyo po muna silang i-register din. So yung same type of technology po na i-adapt sa mga physical SIM cards, same type of technology din po for verification ang i-adapt ng telcos for eSIMs. Attorney, sa mga nakakatanggap pa din ng panghaharas at panloloko sa kanilang mga cellphone, saan po sila maaaring dumulog o mag-report hinggil sa mga scammer? May website po ba or a number na pwede niyong i-share sa amin ngayon? Yes po, Ma'am Nina. Tulad po nung nabanggit natin, yung mga kababayan po natin na nakaka-receive niyan, pwede po silang mag-report directly sa kanilang mga telcos kung sino po yung provider po nila. Pero pwede rin po sila mag-report dito sa amin sa NTC. Meron po kaming several ways of reporting. One po is through our hotline, 1682. 24/7 po yan. May sasagot po sa inyo. Pwede nyo po itawag yan yung concern ninyo. Pwede rin po sa website namin, www.ntc.gov.ph. Meron pong complaint section doon. Pwede nyo pong i-click at makikita nyo po doon para mag-report ng text scam or text spam complaints. Pwede rin naman po sa aming email address na contratextcam@ntc.gov.ph at meron din po, kailangan nyo lang po i-submit doon yung mga verification requirements like yung screenshot po nung spam text at message na na-receive ninyo, pati po yung ID po ninyo para ma-verify po namin na tama po yung report po ninyo. Alright, mensahe at paalala nyo na lang po, DepCom, sa lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa opportunity na ito, Yusek Edu and Ma'am Nina, para mapaalalahanan po namin yung ating mga kababayan na wag po basta-basta maniniwala do sa mga text na inyong nare-receive, na, lalo na sa hindi nyo naman kakilala o yung mga number po na hindi nyo naman po alam at nag-aalok sa inyo ng mga kung ano-anong papremyo o sinasabi po na kayo ay nanalo sa ganitong promo, lalo na kung wala po kayong sinalihan. Sapagkat yung mga ganyan pong klase ng mensahe ay malamang sa malamang po ay scam po yan. At kami naman po dito sa NTC at iba pong ahensya ng gobyerno ay patuloy pong bukas para tanggapin po yung inyong mga complaints at magawan po namin ng karampatang aksyon doon po sa mga portals na nabanggit po namin kanina. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras, Attorney John Paulo Salvahan, ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Office.